Hello po, magandang hapon, maulan na hapon. Ayan, isi-share ko lang po sa inyo itong ating trench drainage na pang mayaman. Bigyan ko lang po kayo ng konting kwento. Nagsimula po yan sa bahay namin. Sa hilera po namin magkakapitbahay. Yung isang kapitbahay ko doon, lagi nagrereklamo kasi laging basa daw yung kanyang harapan. Pero, hindi po galing sa amin yung tubig. Doon po sa katabi niyang bahay din. So ako, dahil ganun po ang issue, nagpagawa po kay Ray ng trench drainage. Para po pag naglaba ako o kaya naglinis ako ng aking garage area o pinaka front extension ko is hindi po aago sa kapitbahay yung aking tubig. Ayun. So yun guys, ang history niyan. Kaya sa amin po ito nag-umpisa, char. So maganda rin po yung idea na ganito. Ito po may purpose po yan. Hindi lang po yan basta nilagyan ng ganyan. Meron po yung floor drain na aagusan po ng tubig. So ito guys, madali lang siyang gawin. Dalawa lang po ang materials na ginamit namin dyan. Angle bar po, may mga size yan. May 1, may 1.5, may 2, depende. Sa gusto nyong gamitin po na angle bar. So, ang pangalawa naman pong materials na ginagamit namin dyan is pwede po kayong gumamit ng square bar o kaya yung round bar po. Ayan. So, depende. Minsan po kasi may sumusobra po sa materyales. So, yun na po yung ginagamit namin sa paggawa ng trench drainage. So, ito, lahat po ng bakal na gamit na namin. Kaya umorder po kami ng 2 bakal. Ayan po. So, pagdating naman sa tools, kailangan natin ng grinder. At saka po ng welding machine. Madali lang po siyang gawin. So, ito po, pag nauna na po yung pinaka-kanal, kung mapapansin nyo yung maliit nating kanal dyan is naka-tiles din po yan. Para malinis din po siyang tingnan. So, ang ginagamit naman po namin dyan is yung mga pinagputulan na tiles. Kumbaga, walang tapon, lahat magagamit. So, si Ray, dyan na po niya ina-assemble yan. Konting spot muna. Tapos, ayun, basta makuha na ni Ray yung pinaka-assemble niyan. So guys, sundan nyo na lang po kung paano siya ginagawa ni Ray. Ayan no, diba? So ito, maliit lang siya na bagay, pero napakalaki ng purpose niya, diba? Malinis din po kasing tingnan pag meron tayong trench drainage. So ayan guys, kailangan pag ginawa nyo to, kailangan meron kayong cover sa mukha at the same time sa mata. Diba? Protection po yan. So, ito po, kung mapapansin nyo si Ray, nagkakabinet, nag-i-install po ng mga accessories, kaya niya rin po mag-welding. So, since si Kuya Bok po is nasa Bacoor, si Ray na po ang nagtuloy ng ating metal works dito po sa Gentry. Ayan, so dumaan lang po muna kami saglit dito para makumpleto na po yung ating renovation dito sa Gentry project. Kung mapapansin nyo guys, yung ating floor drain na umbok, yan po yan. Diyan po dadaan o lulusot yung tubig. Kaya hindi po ito maiistakan ng tubig. Kung malagyan man po siya ng mga basura, kalat, ditanggal naman po yung ating trench drainage. So, malilinisan po natin yung ating maliit na kanal dyan. Tsaka ito po pag halimbawa meron tayong sasakyan, e-bike, motor, kayang-kaya naman po yung pinakabigat niyan kasi makapal na angle bar po ang ginamit natin dyan. So, ayan guys, diba? Parang napakahirap gawin pero napaka-simple lang. Simple lang siya, lalo na kung, syempre, kung maalam ka na, madali na lang yan sa'yo. Sa totoo lang guys, ang ganda niya pong tingnan dito po sa harapan ng ating bahay. Actually, sa karamihan po sa mga nag-i-inquire sa amin, yan po yung gustong-gusto nila yung ating pa-trench drainage. Maraming salamat nga po pala dun sa mga nag-mention kung anong tawag dyan. Ang tawag ko po kasi dati is drainage lang. So, trench drainage po daw ang tawag dyan. So, since na-assemble na po ni Ray, yung bakal naman po na ilalagay sa gitna, yan naman po ang i-welding niya. So, ganyan lang guys. So, napaka-simple lang. Actually, mas prepared ko po yung ganitong bakal na gamitin kaysa po sa square bar. Kasi ito parang may grip parang may kumakapit Ayan no. So, ganun lang po. Lagyan nyo lang po ng mga support din na angle bar para hindi naman po siya bumagsak.
dapat po talaga matibay, syempre. Actually, kahit sampahan nyo po siya ng sasakyan, kayang-kaya naman po yan. So, ito guys, gustong-gusto ng mga nakakakita sa aming vlog, sa mga nag-i-inquire sa amin, gustong-gusto rin po nila yan. Yung iba po ginaya na, pero okay lang yon kasi kaya naman po tayo nagbablog is para mag-shares ng mga ideas. Kasi maganda rin po talaga siya. Tapos ito nga po pala, since bakal po ito, syempre prone po yan sa kalawang. Ito po is lalagyan pa po natin siya ng primer, epoxy primer. Then pipinturahan na lang po siguro namin siya ng black. So depende sa inyo kung ano pong prepared nyong pintura. So yan, ganyan na siya guys. So ispat-ispat lang, then kailangan na pong i-full weld ni Ray para po maging matibay, kapit na kapit po yung ating mga bakal. Ayan po siya, o diba ang ganda. Actually, wala pang pintura, di ba? Ang ganda na. Paano pa pag napinturahan? Kaya pag nakita nyo po itong aming video, naku, isama nyo na po to sa list ng inyong renovation. Napakaganda po nito. So, ito guys, isasalpak na lang po ito. So, ayan guys, bali, dinodoblehan na lang po ni Ray. Ayan siya. Kaso guys, pag nagawa nyo to, ang bigat. Mabigat nga lang kasi puro bakal. Ayan, ganyan po ang kanyang finished product. Ayan, no, pang mayaman na, diba? Simple lang pero pang mayaman na. Oh, ang ganda, oh. Ayan, pwede nyo pong gayahin.